Isang magandang araw, Soxer Jen. Para sa bagong Pilipinas, ito ang Performing and Informing. Hatid sa inyo ng Presidential Communications Office, Philippine Information Agency, at Information Coordinating Network of Soxer Jen o ICONSOX. Sa ngalan ni PCO Secretary J. Ruiz, PIA Director General Catherine Chloe Di Castro at PIA 12 Regional Director Fryan Abquilan, ako si Oliver Rivera at samahan ninyo kong alamin ang mga latest development programs, projects and activities ng ating pamahalaan na ipinatutupad sa bahaging ito ng bansa. Tayo ay mapapanood via live streaming sa official Facebook pages ng PIA at maging sa YouTube at Spotify. Mapapakinggan din po tayo dito sa lungsod ng Coronadal sa 1062 DXKI tuwing araw ng Miyerkules. Huwag na nating patagalin pa. Makakasama po natin ngayon ang ating kaibigan mula sa Department of Social Welfare and Development. Let us all welcome Information Officer 3 ng Tarabasa Program, Sir Jerry Dumdum. Sir Jerry, kamusta ang inyong pagbati po sa ating mga manonood? Ayan, isang pagbati ng magandang umaga po sa ating mga kababayan na nanonood ngayon. Maraming salamat po Sir Oliver sa pagpapaunlak at sa imbitasyon na inyong ibinigay sa amin sa DSWD. And of course, on behalf of our Regional Director, Director Loreto Jr. V. Cabaya, thankful kami dahil kayo po, PIA, yung talagang kapartner namin sa pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kapwa Pilipino. Our previous episode, sir, pinag-usapan natin ang tungkol sa 4Ps. Ngayon naman, ito isang mahalagang programa din po ng DSWD, ang Tarabasa Tutoring Program. Sir, to give our viewers an overview, parang konti ang nakakaalam nito, hindi pa masyadong sikat, unlike the other programs ng DSWD. Ano po itong Tarabasa, sir? So, Sir Oliver, itong Tarabasa nga, as you mentioned, this is very new, especially here in Region 12. Sa katunayan, last year lang po tayo nag-implement nitong Tarabasa Tutoring Program. But this is actually a reformatted educational assistance of the DSWD. Kung before, as you remember, nagbibigay tayo ng mga educational assistance sa mga student. Naging magulo yun, di ba? That was from the previous years. Ang haba ng mga pila. Yes, mahaba yung pila and we receive of course complaints about that. However, now ginawa po namin itong ganitong programa in Bisaya pa mas hanay na gid siya, sir. And yung purpose natin is talagang para sa mga kabataan talaga and also to our college students. So basically, reformatted educational assistance ito siya, Sir Oliver. Yung focus po natin dito is matulungan itong ating mga mahihirap din na mga pamilya na may mga pinapaaral pa na anak na college students, and by this ginagawa po natin silang mga tutors at youth development workers na nagtuturo naman para sa mga estudyante naman natin na mga non-readers or yung mga struggling readers. So basically, sir, yung ating mga college students bumababa at tinutulungan ng DSWD at sila ang nag-tutor dun sa mga non-readers natin sa elementary or ganun po. That's right, Sir Oliver. Sila talaga yung ginagawa nating mga tutors. Mismo, sila yung magkakandak nitong nanay-tatay sessions also kasi hindi lamang mga estudyante yung tuturuan nila but also the parents. Kasi nakikita kasi natin dito, Sir Oliver, yung long-term na epekto nitong programa. Aside from teaching the students to read, we're also teaching also the parents kung ano nga ba yung tamang pag-handle para masustain nila yung pagtuturo sa kanilang mga anak. So pati yung mga parents dapat involved din dito sa programa nito. Sir, ano yung sakop na areas nitong Tarabasa dito sa atin, sir? Last year, Sir Oliver, 2024, pilot implementation natin is only General Santos. Okay, dyan, saan lang? Yes, but this year, mas lumawak, mas lumaki yung ating implementation for calendar year 2025. So when Secretary Rex Gatchalian visited kasi General Santos last year, na-mention din ng mga local chief executives natin na they also want to have this Tarabasa sa kanilang mga lugar. That is why this year, region-wide na yung implementation natin. So Sige, for isa-isahin natin, sir. Yes, Sige po. isa-isahin natin. Unahin na natin syempre sa South Cotabato, sir, So for South Cotabato, of course, kabilang po diyan yung ating municipality of Pulomolok, Tupi, eto Coronadal City, Tampakan, and of course yung Lake Cebu po natin. So meron tayong 700 learners and 700
parents po dyan and 140 na mga tutors na napili. For Sarangani naman po, meron po tayong 4 na mga municipalities, kabilang po dyan yung Kiamba, Maasim, Malapatan at saka yung Alabel. And for Sultan Kudarat, kabilang po dyan yung Tacorong City, Yes. Isulan, Bagong Bayan, Senator Ninoy Aquino, Lebac, and Calamansig. And finally, for Cotabato Province, sila yung may pinakamaraming learners and parents natin, Sir Oliver. Meron tayong from Makilala, Kidapawan, Magpet, President Rojas, Arakan, and Kabakan. And also, Jansan, andyan pa rin. Andyan pa rin si Jansan. Tuloy pa rin yung implementation nila with 1,500 learners and 300 naman na tutors. So ulitin natin, sir, Cotabato Province, ilan? 2,000? 2,543 yung parents at learners nila at meron silang 509 na mga tutors and 255 na youth development workers. Sino yung target ng mga beneficiaries, sir? Para maanuhan lang natin. For the beneficiaries talaga natin, sir, yung pinili talaga dito is unahin na natin yung sa mga elementary students na Yes. grade 1 or incoming grade 2 na hindi pa marunong magbasa o struggling talaga sa pagbabasa. So sila talaga yung target natin na beneficiaryo dito. For the ano naman po para sa mga beneficiary natin na tutors and youth development workers, syempre yung priority pa rin po natin o yung binibigyan ng prioridad ng DSWD is yung hirap talaga, yung kita ng kanilang mga parents or hirap sa pagpapaaral sa kanila. So sila po yung ating pinipili na mga beneficiary for this. Sir, dun sa mga students, sino yung nag-identify? DepEd? For the students po na mga non-readers, the DepEd, sila po yung ka-partner ni DSWD dito, sir. We're very thankful nga kay DepEd kasi talagang andyan sila to assist us. Although yung DepEd, of course, regular na nilang programa talaga is to really provide quality education para sa mga kabataan. But DSWD, bago itong programang ito and talagang yung focus natin mga maliliit talaga ng mga bata. So, thankful kami. Sila yung nag-identify sa mga beneficiaries natin, sir. Sir, doon naman sa mga tutors, sir, paano natin masisiguro na handa sila na and then yung development workers natin na magturo sa mga kabataan na non-readers? Kasi baka bigla ma-culture shock sila, di ba? Na i-assign sila dito na area. Paano yung natin, sir? Yes, that's a good question, Sir Oliver. Kasi usually talagang teacher talaga yung nagtuturo sa mga students. But this one, piniprepare po natin itong ating mga tutors at youth development workers para nga dito sa ating implementation. So, actually, last week, nagsimula na tayo, Sir Oliver, sa ating capability building activities para sa ating mga tutors and youth development workers. So, dito, sinasanay na natin sila. May mga teaching demo na ibinibigay sa kanila. And of course, yung mga resource person din natin dito are also mga teachers din po, mga partners natin from state and local universities and colleges po natin. And of course, mga from the DepEd also. So, sila yung nagtuturo hand in hand sa ating mga college students para at least alam nila kung ano yung gagawin nila in the coming implementation this coming May. Sir, baka may magtatanong, dun sa college students, education courses lang ba ang pwede maka-avail nito? Or kahit anong course mo, pwede kang kung willing ka and then qualified ka, pwede ka mag-avail? Yung top priority talaga natin, sir, is yung mga education na mga students. But based sa experience natin, meron din namang mga Yung sa pilot natin last year. Opo, may mga social work students, may mga psych students. So, nagdedepende pa rin po kasi based on experience also, there are other students kasi na hindi nakakapag-comply, hindi nila natatapos yung capability building. That is why meron tayong mga pumapalit sa kanila. So, sila yung na waitlisted po natin, Sir Oliver. So, at least, yung mga buffer natin na students na naghihintay din ng tsansa na maging part ng Tarabasa is, So, sila yung nabibigyan po sila ng pagkakataon. Sir, ito. Magkano yung matatanggap ng ating mga tutors and youth development workers po? Ayan. Ito yung kinaganda nito, Sir Oliver, kasi aside sa itong mga college students natin, na siya sharpen na yung skills nila when it comes to teaching, nabibigyan pa sila ng cash assistance from the DSWD. So, daily ito matatanggap nila, Sir Oliver. So, the regional minimum wage natin.
And then this is only 20 days na session, itong pagtuturo nila sa mga kabataan natin. For the parents naman, meron Yeah, din parents. silang matatanggap. 75% naman, Sir Oliver, of the regional minimum wage natin. So, So wala bang guidelines, sir, kung saan nila pwedeng gamitin to? Doon sa parents, saan nila pwedeng gamitin yung matatanggap nila allowance? ang advice lang talaga din namin sa mga parents, Sir Oliver, na gamitin talaga ito for the kids. Kasi, of course, yung mga bata din naman yung naging target natin dito para matuto. So, at least itong, may mga na-interview din ako previously sa community assembly. Sabi ng mga parents, gagamitin nila ito pambili daw ng mga School supplies. ng kanilang mga anak in the coming, sa pagbubukas ng pasukan, and others naman, i-save nila para pambaon din daily ng kanilang mga anak. Sir, kailan yung implementation ng program? This will be implemented starting this May 19 na po ito, sir. Okay, May Oo, 19. May After 19. election talaga. After election, oo. Magsisimula na po yung full implementation natin. So this is only 20 days. So that's until June po. So May 19 to June. Okay. Sir, for example, di ba, hindi nila natapos. So, pwede na yung naka-avail na isa, siya magtapos nun or ibang tao ng, ibang tao? Hindi nakatapos sa Sa 20 days. 20 days. O yun nga po, sir, ang Para klaro. panawagan natin dito sa mga parents natin, since andyan na sila sa listahan ng ating mga beneficiaries, same goes to their children, even the youth development workers and the tutors. So daily naman ito, so kung ano lang din yung kanilang ipinasok sa Yun lang ating din 20-day session, yun lang din yung matatanggap nila. So, we encourage them talaga na tapusin itong 20 days para hindi sayang yung pagtuturo sa mga bata. Yes. Hindi rin sayang yung makukuha nila. Sir, after yung pagbigay sa kanila nung cash, after the program or during the program, every day ba yung sweldo nila o paano po yung process natin Ayun, ito? so this is after na, Sir Oliver. So after the 20-day session, of course, meron tayong grace period, mga ilang weeks lang naman. Then Yes po. probably we will do the cash for work payout na sa ating mga students and of course for the parents. Sir, role naman ng LGU sa program po na ito. Very malaki, sir, Sir Oliver, yung role ng LGU kasi hindi naman namin kakayanin ito ng DSWD Yes. at ng Department of Education ng kami lang. That is why we're also very thankful dahil nasa mga 30 LGUs yung nag-sign na ng Memorandum Yes. of Agreement on the said program. At sa katunayan, Sir Oliver, may mga LGUs na din na yung nag-replicate ng ganitong programa. So, local level? Local level, Okay. meron na sila. Special mention yung Kidapawan City. Sila talaga yung first LGU na nagkaroon ng technology transfer nitong Tarabasa Tutoring Program. And they are the very first LGU not only in Region 12 but in the Philippines na nag-localize and nag-replicate Ganun din, nitong sir, Tarabasa. incentivize din. Yes, meron din sila, sir. That is why very nagpapasalamat kami sa LGU and we do hope that other LGUs will also do the same. Sir, ano ko lang, meron bang module na ibibigay doon sa ating mga tutors? Meron, sir, meron silang workbook actually na Yes. ipamahagi na namin this week and for the next week. Meron silang mga workbook and guidebook, and for the youth development workers naman may guidebook din for the nanay-tatay session. Sir, for example, naka-avail na siya noong 2024 from Jensen, ha? And then 2025, pwede pa ba siyang sumali ulit? May mga returnee kami actually, Sir Yes. Oliver. May mga bumalik. Mangilan-ngilan po yung mga naibalik po at naging tutors and youth development workers pa rin. So pwedeng-pwede po for as long as pasok pa rin sila sa mga qualifications po natin. Sir, baka may ibang data pa kayo na pwede ma-share tungkol dito po sa ating Tarabasa program. Kasi napakaganda siyang programa. Starting with our children, yung mga bata pa, tuturuan sila magbasa. And then doon naman sa ating mga college students na medyo hirap sa kanilang mga allowance, ay matatanggap po sila. Ayun. So, yun Sige nga po. po, sir, ito yung mga bahagi ng ating programa para lang po aware yung ating mga manonood kung since bago pa siya para sa ilan na nakakarinig nitong Tarabasa. So, meron po siyang mga pieces na ginagawa. So, una yung capability building, which is yung ginagawa po natin ngayon sa ating mga tutors at youth development workers para masanay, mahasa pa po yung kanilang skills sa pagtuturo. Pangalawa naman po yung parenting sessions kasama ng ating mga nanay, tatay, teacher. So sila yung tuturuan din natin yung mga nanay at tatay natin kung paano yung tamang pag-handle at pag-maintain nitong pagtuturo sa kanilang mga anak. Also, tutorial sessions para sa mga learners na hindi nahihirapan.
o mga hirap pa pong magbasa. So ito yung gagawin natin this coming May 19. Cash for work po natin para sa mga nanay, tatay, teacher, and youth development workers. And finally, yung last stage po nito, sir, is yung referral service po natin para sa mga mag-aaral na mayroong problema sa paningin. Kasi minsan, may mga student kasi na nahihirapan magbasa, akala natin na hindi sila marunong magbasa or hirap magbasa, but because meron pala silang problema sa mata o sa pandinig. So, yun po yung mga referral service po natin na ginagawa. Sir, saan kinakandak itong mga tutor sessions natin? Sa bahay ba nila or saan ba? Sa mga schools po, sir, kung saan po yung target natin na elementary schools, ano. So may mga targets na po tayo. Actually, hindi ko lang dala yung listahan, but sa isang eskwelahan lang po ito, the session will run 2 to 3 hours lang din naman every day. So hindi masyadong ganun ka nakakapagod para sa mga kabataan. And then dun sa mga tutor din na during vacant time nila, doon na sila pupunta sa mga... Doon na sila pupunta. And this is only 2 to 3 hours. And nagpapasalamat din po pala kami sa lahat ng mga state, local universities and colleges po natin, since sila din po yung partner natin dito, na talagang nag-adjust din po sila, sir, sa schedule nitong ating implementasyon ng programa. So, thank you so much po sa suporta. Sir, meron bang instances na after the 20 days, pinagpatuloy nung mga tutor yung na wala ng compensation? Pwede bang ganun? Pwede naman po, sir. Actually, yung iba, ang kinaganda nito, nagkaroon na sila ng personal bond sa mga nanay at sa mga estudyante. At nakakatuwa nga na may mga testimonies kami or testimonials from the students. Sinasabi nila na iba daw talaga yung naging impact nitong programa sa kanila. Kasi even after the 20-day implementation ng programa, they build good relationship and good foundation of this relationship nga sa mga parents at sa mga kabataan. And sa mga bata. Oo. Siyempre, meron silang instant ate, instant kuya. Oo. Opo. Sir, dun sa best practices natin from 2024, ano yung mga pwede natin ma-share na mga iba pang best practices po? For dito nga sa atin, since we started in General Santos City, maganda yung naging, actually tayo yung naging sir, best implementing region across the Philippines. Oo. Okay. Grabe, iba magtrabaho yung mga kasamahan natin sa Tarabasa dito sa Region 12, especially yung team natin from General Santos. So maraming salamat. Ganun lang naman, sir, yung ginagawa natin, yung actually, pag may mga nare-receive tayo na mga hinaing from the students, agad natin itong binibigyan ng solusyon. Hindi na natin pinapalaki pa. And of course, yung implementation nga natin sa GENSA naging successful also because of the help of the LGU. So, yung naging best practice din dito, sir, is yung LGU nagka-counterpart din sila, especially sa sasakyan, minsan na nagpapaborrow sila. Also, other schools nagpapalend po sila ng kani-kanilang mga equipment sa school. So, nagpapasalamat din talaga kami, at least tulong-tulong. Hindi lang po ito programa ng DSWD, but also the DepEd may counterpart, si LGU may counterpart, si state local universities may counterpart. Sir, meron bang time frame kung hanggang kailan yung implementation nito? Hanggang 2028? Mga ganun, may target ba tayo, sir? So far, sir, wala naman, but since nilagdaan na nga ito ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, this is a new flagship program na ng DSWD. So we're tuloy-tuloy na talaga ito, Sir Oliver. And this is for the kids naman and for our college students. So talagang malaki yung naging impact din ng programa ng Reformative Educational Assistance na ito. Sir, baka maging question dito is, how about doon sa mga schools na hindi nasa urban areas? Kasi target ba natin sila or kasama ba sila dito sa programa na to? Kasi yung mga, aminin natin, on the ground, yung mga bata na mga nasa GIDA, sila yung mga hirap talaga magbasa. So, target ba natin na puntahan din sila or kasama na sila ngayon? Yes, sa ngayon po, of course, yung focus pa rin natin yung mga medyo nasa GIDA or malayong lugar. But meron din naman tayong mga within the city or urban area, Sir Oliver, Kasi our target naman is those who cannot read or struggling readers. And we know na every school, meron talaga yan, Sir Oliver. So, we're hoping, kung last year, Jansan lang yung implementation natin, this year, we have 30 LGUs. Hopefully, in the next coming years, all 49 LGUs in Region 12 and lahat ng schools with struggling
readers mapasama sa programang ito. Sir, baka may interested na mga LGUs na mag-replicate din just like Kidapawan City. Ano yung gagawin nila, sir? That's true, sir. Kaya nga nananawagan kami sa other LGUs. Of course, makipag-coordinate lang po sila sa amin, sir, dahil Yes. kami po yung magtuturo sa kanila. Actually, tuloy-tuloy pa nga rin po yung ating orientation din and MTA para sa technology transfer ng Tarabasa. So, the coordination, andyan lang naman po si DSWD and we also have good working relationship naman po sa ating mga LGUs and Municipal and City Social Welfare and Development Office po natin. Yan, ang dami nating natutunan dito sa Tarabasa program. Sir, baka may ibang announcements pa po kayo before we end the program. Yun lamang po, this coming May na nga po, itong ating full implementation ng ating programa. We're very thankful, of course, sa ating mga partners ng Tarabasa Tutoring Program, from the Department of Education to our local government unit partners, to state and local universities and colleges. Maraming salamat po. Hindi pa po dito nagtatapos ang lahat, but ito pa lamang po yung simula ng, of course, ating layunin na makatulong sa mga kabataan po natin. And of course, we're very thankful to Philippine Information Agency 12, of course, always your nagid mo diha kanunay to help DSWD, not only us, but also other agencies, to promote and of course, to share yung mga milestones and accomplishments of our agency. Kaya't maraming salamat po. Okay, thank you very much sa ating guest, Sir Jerry Dumdum, Information Officer 3 ng Tarabasa Program ng Department of Social Welfare and Development, Region 12. Sa ngalan ni Presidential Communications Office Secretary J. Ruiz, PIA Director General Catherine Chloe Di Castro at PIA 12 Regional Director Frian Abquilan, ako si Oliver Rivera. Maraming salamat at ito ang programang Performing and Informing.